Nagkikisa na tayo ngayon. Kaya hindi kayo. Huwag niyo akong tulugan. Dahil mabilis nga lang. So, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Matthew chapter 24. Verse 42 to 47. So, salitang pagbasa tayo. Unahan ko po sa verse 42. Watch therefore, for ye know not what hour your God, your Lord that come. 42. Nowadays, the wicked do not ask and know in what watch the wicked would come. He will not watch and would not suffer his house to be overcome. Therefore, be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Who dares to speak for him my servant, who is Lord and made ruler over his household, to give them meat in due season. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. So, sabay-sabay po tayo sa 47. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. So tayo po'y manalangin. Mapagpala at dakila namin Diyos. Salamat Panginoon sa isang pribilegyo na magamit sa iyong gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa isang oportunidad na pinagkaloob niyo po sa amin, na kayo, Panginoon, na aming paglingkuran, sambahin ka, Lord, sa Espiritu at katotohanan. Linisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isip. Patawarin niyo po kami sa aming mga kalikuan na nagawa, Panginoon, laban sa iyong dakilang pangalan. Gabayan niyo po kami at puspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Ang iyong pangalan lamang, Panginoon, ang may taas. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sambahin. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming dakilain. Ang lahat ng kapurihan pa sa salamat, aming tinataas, pinabalik sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, key verse po natin ay sa verse 44. Therefore, be also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. So, before, maliit man lang ako. Cute pa ako nun. Cute din ako. So, naririnig ko na yung word na rapture. Sabi ng aking ina, tuwing mga kami, mga devotion, dapat magpatuloy tayo. Kasi pag manatnan tayo ng Diyos na nagpapatuloy. So yun ang sabi. Kahit siya, sabi niya, gusto niya na makita ang Diyos kung kuhanin tayo sa halapaap. But kahit dito sa panahon ng mga disipulo, parang curious na sila dito. Alam na nila na babalik ang Panginoon. Kasi sabi dito sa verse 3 sa 24. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples comes unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? So, dito na sila, curious na po sila dito sa panahon na ito. So, 2,000 years nakalipas at tayo ay umaasa din. Nakikita din natin na our Lord coming very soon. Amen. So, tingnan natin sa Biblia kung totoo ba o nasa prophecy ba yung ating panahon ngayon. Malapit na ba talaga dumating ang Diyos, ang ating Panginoon? Malapit na ba talaga tayo kuhanin ng ating Panginoon? So, tingnan muna natin yung mga signs.
kung nasa ano na ba tayo, nasa nalalapit na ba yung rapture na inaasahan natin. So dito sa ano sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Sabi dito, "This know also that in the last days various time shall come." Sabi dito, verse 2, "For man shall be lovers their own selves." So tingnan natin yung "a man shall be lovers their own selves." Ngayon, makikita natin sa panahon natin ngayon, yung mga tao ay talagang mahal na mahal yung kanilang mga sarili. Before, yung magpa-picture noon, di ba? Ang tawag noon ay solo. Kukuha ka ng magpipicture at pupost ka ng poging-pogi. Sabihin mo sa magpipicture, papasolo ako. Ngayon, iba na ang term. Ang ginagawa na ngayon, selfie. So, hindi natin, kung titingnan natin in the big picture, ano siya, wala lang, okay lang, tama lang naman. But if we look at the details, nandun na yung word na selfie. Selfish. Kasi pag nag-selfie ka, pag may lumuhan sa likod, tapos hindi mo nagustuhan, anong tawag mo doon? Photo bomber. Tapos i-edit mo kaagad, alisin mo yan kasi photo bomber. Hindi pwede. So ganun na yung tao ngayon. Makikita natin yung selfishness. Makikita natin kahit sa birthday, dati pag mag-birthday ka, hindi mo masyado napapansin. Okay lang. But ngayon, kung hindi ka pinapansin, magpo-post ka agad sa social media. Ano sasabihin mo? Happy birthday to myself. Sabihin agad, I wish good health. Sana makakita na ako ng afam. Hindi na ano. Kita na, ano talaga na masisintro yung mga sarili. Kita. So, then sabi din dito, Covetous. Mahal na sa salapi. Ayun, year 2006, nabihag ako ng taga-mata sa kahon. I like that. Tumaya ka ng loto dito. Tumaya ka ng loto, pupunta ka ng lipa. Tumaya ka ng loto. Ngayon, hindi na. Meron na dito. Sa kahoy. Lahat ng mga munisipyo mayroon na. Kasi ang tao gustong-gusto talaga ng instant money. Gusto ay makakuha agad ng malaking halaga. Ayuda. Right? Noon, yung pag nagpataya ng steel noon, nagbabahay-bahay sila. Tapos pinipilit nila ba, kahapon hindi ka na tumaya ka na ngayon. Ngayon hindi na. Gagawa na sila doon ng table. Upo doon sa isang sulok. Ang mga parokyano nila datingan. Doon na nagtayaan. Bakit? Ang tao lahat gusto instant money. Gusto pera. Boosters. Mga mayayabang na ngayon ng tao. Wala pa nga masasabi sa buhay. Gusto nang So mapagmataas na, proud, blasphemers, disobedience to parents, mga kabataan ngayon. Sana sa ating mga kabataan, mga young people, dapat ibahin natin. Iba tayo sa mundong ito. Right? Dapat iba tayo. Ngayon mga kabataan yan, ang galing mag-English. Lahat ng iutos mo, hindi naman naayaw din. Lagi lang, wait, hindi naman naayaw eh. Wait lang. So, hintay ka lang dyan. Ganun na ang tao ngayon. Ganun na mga kabataan. Unthankful, hindi na mga masalamatin.
ano lang, bigyan mo ng ano, ngiti-ngiti. Pagkatapos nun, wala na. Mga papasalamat. So dapat tayo ay ano, iba tayo. Then unholy, wala nang kabanalan. Without natural affliction. Dito, di ba? Incontinent. Traitors. Lovers of pleasure more than lovers of God. Sabi dito, having form of godliness but denying the power thereof. So ganun na ang tao ngayon. So for me, nakikita natin na lahat ng prophecy nangyayari na ngayon. Right? So, yung isa pa lang yun. Unang ano pa lang. Then dito din sa Luke. Luke chapter 17. Sige, okay lang pala dito. Parang dinakabahan lang siya ganun. Praise! Sa Luke. Salamat, Brother Edwin, at may pabilis-bilisan naman. Luke chapter 17. Tingnan natin. Kasi sa Bible, hindi ko kasi masyado mabasa. Nakasalamin na o props lang to. Luke chapter 17, verse 26 to 30. Sabi dito, and that it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. So, nung panahon ni Noah, halos buong buhay niya, ginugol niya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi niya pa rin nadala. Sa panahon natin yun, ganun din. Street preaching, soul winning, nandyan na lahat. But ang tao ay hindi baliwala lang sa kanila. So, they did eat, they drank, they married wives, and they were given in marriage until the days that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, planted, they builded. So, sa panahon naman ni Lot, anong bagay doon na bakit sabi ng Diyos ay gugunawin ko ng Sodom at Gomorrah? Grabe kasamaan doon. Maraming na doon. Gusto pa rin nila ng anghel ng Diyos, di ba? Maraming baklitas doon. Gusto nilang anuhin yung anghel. Grabe ang kasamaan doon. Kaya nakipag-ano pa nga si Abraham sa Diyos eh. Kung may 50 pa na matuwid, gugunawin mo pa rin kayo. Sabi ng Diyos hindi. 20 hanggang 10. So walang nadatnan. Kaya ginunaw ang Sodom. Ngayon sa panahon natin, gano'n na rin. Diba? Kahit hindi ka bakla, kung gusto mo mag-showbiz, magbaklaan ka. Makapasok ka sa showbiz. Grabe ngayon, ha? Noon, nung panahon na namin, yung mga bakla noon, tinatago mo, ha? Ayaw mong ilabas kasi nakakahiya. Anuhan ka ng tao, tuksuin ka. Tapos, basta pag may bakla sa isang bahay, halos hindi nalabas yan. Ngayon, ladladan. Maliit pa. Alam mo na paglabas pa lang ng tiyan, parang maano mo na bakla eh. Kasi ang kanyang, wow!
Pag lalaki, wa. Wala, makikita mo na yan. So grabe ang ano ngayon, di ba? Grabe ang influence ng mundo ngayon. Kikita natin kung gaano nakasama ang mundo. Numerous of sin and rebellion. Yun ang number 1. Grabe ang kasalanan ngayon. Iba pa nga binibisan pa nga May narinig nga ako isang official ng sundalo, pero hindi ko taga-airways ha. Baka sundalo. May isang anak na lalaki. Are, taga-airways are. Oo, hindi to taga-airways. Basta kwento lang to ha. Ito'y katang-isip lamang. Napansin niya, 9 years old na yung nag-iisa niyang anak. Sabi niya sa kanyang asawa, "Be, parang si Utoy, malambot ang baywang ha." Sabi na, siyempre, ang mga ina naman ay dakilang konstitutura yan. Sabi, hindi. Mga lalaki, gusto pa nga magsundalo yan. Hindi ka makasigurado. Sa sundalo, mayroon din. So, yung mga official ay mabilis mag-isip. Sabi niya, bukas may puntahan ako. Sama natin si Utoy. Iiwan natin sa mall. At tayo ay samahan mo kung may pupuntahan tayo. Gusto niyang i-test yung anak niya. Sabi niya, dalhin natin sa Toy Kingdom. Tingnan natin kung anong Hindi niya sinasabi sa kanyang anak, pati sa kanyang asawa. Pagpasok ng Toy Kingdom, sabi, "Utoy, dito ka lang ha. Basta bilhin mo ang gusto mong bilhin. Pagbalik namin, babayaran." Tapos tumago sila sa maraming tao. Sabi ng bata, "Dire-diretso, pupunta dun sa mga laruan ng lalaki." Sabi ng ina, "Yon, tingnan mo daddy. Lalaking lalaki si Utoy." Dire-diretso. Tapos, lingon-lingon ng mga laruan, mga life size na mga Tapos, tumigil kay Superman ba? Kung wala masyadong sa mukha. Superman. Kanina sinabat naman na yan. Kasi may mga yan eh. Di ba si Superman? Ang maganda. Sabi yun. Talagang sabi ng lalaki. Confirm. So, ganun na ngayon. Wala naman yung mga bading naman, hindi naman nanganganak. Pero dumadami sila. Why? Tapos on the influence. Kaya tayo ng mga anak natin, huwag natin masyadong pabayaan lalo na sa social media ngayon, grabing influence ng social media. Marami na rin na-depress. Why? Because of using too much ng social media. So, binibili natin yung mga gadget na yan para gamitin. Hindi natin binili yan para gamitin tayo. Right? So, numerous sins and rebellion. Number 2, letter B. Numerous of false prophet arise. So, dito sa Matthew 24, balik tayo sa ating 24, verse 11 to 12. Verse 11 to 12. Sabi, "And many false prophets shall rise and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Grabe na. Ngayon, kikita na rin natin. Kami nagsusulputan, mga religious group. Nagtuturo na kung tingnan natin, parang tama naman pag susuringin natin sa Biblia.
Medyo liko. Marami nang nagpanggap na son of God, di ba? Iba nga, nakukulong na nga eh. Marami. So, sa Mindanao, marami na. Ano sila? Senior Aguila sila. So, nasa sa Biblia na before ng rapture, makikita yung false prophet. So, sa 2 Peter chapter 2, verse 1. Verse 1. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. So maraming nagtuturo, kaya kailangan natin mag-aral talaga ng salita ng Diyos. Yun talaga yung number one natin. Sa Biblia tayo magbabase. Kasi kung makikinig lang tayo sa mga preaching, sa YouTube, ang daming preaching, ang daming account na nagtuturo ng salita ng Diyos. Puno. Pero marami din ang nadidisig. Kaya tayo, nandito tayo sa katotohanan, dapat tayo ay manatili dito. Amen? Maraming maraming false prophet, false doctrine, kikita natin. Then, let us see, natural disaster and chaos. So, sa Matthew 24, verse 7 to 8. Matthew 24, verse 7 to 8. Sabi dito, for nation shall rise against nation, and kingdoms against kingdoms. And there shall be famines, pestilence, earthquakes, in diverse places. So ngayon marami, nakikita din na natin, yung labanan. Kung dito naulan ng tubig, sa Thailand naulan ng missile. Kasi pinitira sila ng ano ngayon? Cambodia. Cambodia. Mapalad kasi yung proteksyon ng Diyos na sa atin. Matagal na tayong kinakanti ng ibang bansa, ng China. Pero hindi tayo kasi nandun yung calmness, nandun yung spirit, nandun yung proteksyon ng Diyos. Hindi tayo basta sabi niya, if the Lord with me, who can against me? Wala mong kakaya. Kaya, labanan, no? Chaos, kikita natin dito. Gutom, may mga lugar na ginugutom. Sabi din dito, pestilence. Dami ng sakit ngayon, no? Dami ng sakit. Dati, noon, mga panahon na yon, pag nagkaketong ka, yun yung medyo malala na sakit, di ba? Kaya nabuksan yung Colyon Island, dinadala doon lahat ng may ketong. Yun yung dalahan ng mga ketong, pero hindi nakakamatay yun, yung ketong. Ngayon, maraming sakit. Kasi sa lifestyle din ng tao, no? Gusto natin instant palagi, no? Instant noodles, fast food, ganun tayo no? Instant preaching. Instant. Hindi naman, matagal-tagal naman ko. Hindi natin nililisan. Para hindi kayo, inano ko lang kasi makatulog yung iba So, bawal tumulong pag ang instant kasi di ba maraming maraming preservatives. Dati pag nakagulay ka, ayos na. Ngayon, hindi pwede. Mga bata ngayon, ayaw. Gusto Jollibee. Pag piniritong tuyo, dati agawan na kami. Ngayon, hindi na lang ako. Sap. Sabaw sa kape dati, mataba ka na. Dati, pag itananganak, ang pinaka-vitamins lang,
tiki-tiki. Automatic, tiki-tiki for baby. Diba? Ngayon, may cherry bell. Gusto tumangkad, eh maliliit naman yung lahi. Dumaan na lang yung sapatos, nagyan na lang ng ano, bakya. So, kaya sakit, bumabalik sa tao ang sakit. Why? Because gusto ng tao ang laging instant. At gusto lagi masunod yung gusto nila. Right? So, pestilence, earthquakes. Dinaanan tayo ng lindol. Hindi magkaintindihan ang mga tao. Nasa Biblia na yan. Kasi sabi nga dito sa verse 3 ng Matthew. Sa verse 3. Sabi dito, as he sat upon the Mount of Olives, the disciple came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming? Taas mo nga ano konti, sa 2. Yan. Sabi dito, and Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stones upon another that shall not be thrown down. Kaya grabe ngayon, no? Malalakas ang ano, yung inabangan nila na the big one. Kaya yan ay mga sign na ang ating Panginoon ay malapit ng bumalik. But hindi naman mapayag ng Diyos na nandoon yung kanyang mga anak. Before mangyari yan, kasama na tayo ng Panginoon. Diba? Kasi sabi sa 1 Thessalonians 5:9. 1 Thessalonians 5:9. Sabi na dito, for God had not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. So, before mangyari yung tribulation na yan, wala na tayo dito. Yeah. Sabi dito, yung ating pamagat ay very deep. Kailangan natin maghanda. Preparedness of preparation is very important sa buhay natin. Kahit sa lahat ng bagay, bago manta ng choir, ilang beses kami dito pinapagalitan yung brother Edwin. Ay, hindi naman nagagalit yan. Sinasabihan kami. So, para magiging maayos, ganun din yung sabi ng Panginoon, ba? Yung before ng last days, maganda kayo. Kailangan nakahanda. Lahat ay kailangan pinaghandaan. Sabi nga failure to preparing to fail. Kung hindi mo na paghandaan ang isang bagay, maganda ka na hindi yan magtatagumpay. Ganun talaga yun. So, preparation is very important sa lahat ng bagay. Pag-aasawa, pagpapakasal, masyadong mahaba yung preparation, taon ang binibilang. Pero 2 oras lang yung seremonya. Nung kami kinasal, nasa Pasig. So, maraming inaayos, mga sinumar na yan, mga certificate. Nasa Manila ako, sabi ko nga kay Mrs. Sabi ko, ano ang tawagan natin? Sabi ko, bago mo marinig ang aking idol sa harap ng dambana, magsakripisyo ka muna. Kasi ko rin nasa Maynila ako Hindi naman lagi pwedeng pumunta dito, mahal ng pamasahe. So, kailangan na maghanda. Kailangan paghandaan ng lahat. So, number 1, how to be ready. Number 1, study the Word of God. Kailangan, importante na paghandaan natin. Kailangan natin pag-aralan. Paano natin nalaman yung mga nabanggit na mga palatandaan kung hindi tayo magbabasa ng Biblia. Right?
Sabi nga dito sa ano sa ah, ah, maraming mga tao ngayon takot na takot sa mga nangyayari, di ba? Takot na takot sila. Mga lutol, takot agad. Tayo, hindi tayo masyadong nagtakot. Bulkan, hindi naman. Pinapanalangin natin yon. Panalangin tayo at lagi tayong nagbabasa ng ating mga Biblia. Kasi sabi sa John 14:1, sabi na doon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Hindi magulumihanan yung ating mga puso. Oh. Maniwala tayo, nampalataya tayo sa Diyos. Sabi dito, in my Father's house are many mansion. Hindi tayo nagugulumihanan sa panahon ngayon. Kahit na anong nangyayari, alam na natin yan. Gutom, anong gutom sa ibang mga lugar, alam na natin yan. Hindi tayo masyado nagpapanig. Why? Because nasa Biblia yan. Yung mga pangako ng Diyos, nandito oh. Sabi may mansion. Kung dito, maliliit lang yung bahay natin. Sa langit, mansion yan. Sinasabi dito. Sabi dito. So, study. Pag-aralan natin, mag-aral tayo ng kanyang salita. Dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Sabi dito, all scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God will be perfect, thoroughly furnished into all good works. So, kailangan natin pag-aralan kasi nandiyan na lahat ng ano ng Diyos. Oh. For correction, sala. So, nandiyan lahat. Ang Biblia ay kumpleto. Kumpleto na to. Wala nang maidadagdag, wala nang babawasin. Kasi yung Biblia salita ng Diyos. Ang ano lang natin, ang obligasyon lang natin pag-aralan. Aralan, basa. Ang sabi nga doon sa Joshua 1:8, di ba? This book of the law shall not depart out of thy mouth. Meditate therein day and night. Serve according that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy ways prosperous, and then thou shalt have good success. So, kumpleto yung salita ng Diyos, kumpleto yung ating Biblia. Kung gustong maging successful, mga kabataan, basa ng Biblia. Hindi mababasa yung hindi makukuha yung katagumpayan doon sa ano ngayong libro dati na marami, yung mga malalaki. Encyclopedia. Wala doon yung tamang katagumpayan. Sa Biblia makikita lang yun. Dito lang ang nagtuturo. Amen? So, study. Kailangan natin pag-aralan. Kailangan natin pagbulayan. Sabi doon, hindi lang tuwing Sunday. Sabi doon, day and night. Kailangan natin pagbulayan ng salita ng Diyos. Kasi yun yung guide natin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Kung tayong ibang kukuhanan ng kalakasan ng ating spiritual na buhay, kundi Biblia lamang. Amen. Turuan sa Biblia. Lahat tayo, kahit matanda na, may mga pangarap pa rin naman. So, saan natin makukuha yung saan natin pwedeng isandal sa Biblia. Right? So, then, number 2, surrender our life to God. Kailangan natin mag-surrender. Oh? Kung ang mga rebelde, di ba? Mga rebelde, pag surrender yan, maraming benefits, di ba? Bibigyan sila ng trabaho. Basta mag-surrender ka ng bibigyan ka ng basta lahat ng pabahay,
pagkain, ayuda, tupad, basta bibigay sa'yo. Basta mag-surrender ka lang. How much more sa Diyos, di ba? Surrender mo yung buhay mo sa Diyos, tiyak. Lahat ng pribilehiyo ay nasa iyo na. Amen? Hindi ka ba mamayaan ng Diyos? Wala pa akong nakita na naging tapat sa Diyos na nalilimos dyan, nakyat sa jeep. Tapos na humingi na wala pa. Basta anak ng Diyos, papalain ka niya. Minsan kasi, yung tao kasi nakabase sa material na bagay. Doon kasi nakikita. Hindi po. Maayos na kalusugan, biyaya yan ng Diyos, ba? Anuhin mo yung milyon mo? Ubus lang naman sa hospital. May kasama nga ako dati sa Superbikes. Maraming pera. Pag nagpa-check up, sinitlo. Sa lahat doon nagpa-chemo. Tapos nung naka-recover, pumunta ng Amerika kasi magpapagamot pa rin. Sa Amerika parang 6 na araw lang siya, 7 araw lang siya. Nung pumunta siya doon, pasahero, pagbalik niya, bagahe na siya. Wala na. Yung pera ay hindi yan makakaligtas sa ating buhay. Yun ang literal na makikita natin. Napaka-bless natin, di ba? Hindi tayo dinatna ng ganun kabigat na sakit. Ano yan eh, may cancer siya. So, milyonaryo, pero wala, hindi na pakinabangan kasi nag-iisa lang yung anak niya. So, hindi niya ng bata pa yun. Bata pa. 43. So, mayaman. Kaya, ang blessing ay napaka-bless natin. Kahit na wala man tayong material, financial na sobra-sobra, ba't kalusugan, napakalaking biyaya na yan. Amen? Napapakapugi pa natin, ba't linggo, ano? Short lang tayo pag Lunes hanggang Sabado, pero pag nakapolo din naman, ha? Pogi-pogi din naman. Tapos, ating mga sapatos ay so kayo lang hindi rin mahapunan ng langaw eh. Talagang alaga din sa linis, ano? Kiwi lang. Kiwi lang na yan. So, diba? Surrender our life to God. Kailangan na natin isuko ang ating buhay sa Panginoon. Then number 3, submissive in His command. Kailangan natin magpasakop. Mayroong mga nagsusurrender pero ayaw magpasakop, di ba? Ay, dito lang magpasakop, pinipili lang kung saan. No. Lahat dapat, kung anong sinasabi sa Biblia, dapat maging submissive tayo sa Diyos. Right? Kaya yung karunungan natin ay hindi, sabi, kamangmangan sa Diyos yan. Kailangan natin magpasakop sa ating Panginoon. Huwag nating ipagmalaki yung kalakasan natin kasi kinabukasan baka wala na yan. Even our life, we cannot guarantee for tomorrow. Maraming malakas pa ngayon, bukas kwento na lang. Wala na. Marami. Malakas, matikas. Nabukasan na si hindi nakakagising. Nasubrahan ka busog. Kaya huwag na masyadong busog. Biyaya din naman ng Diyos yung tama-tama lang yung ating mga pagkain. Lalo sa gabi. Kaya blessing talagang marunong ang Diyos sa kanyang mga anak. Hindi niya masyado binibigyan ng mga lechon. Lalo na paggabi. Paggabi, toyo. Para hindi masyado mabusog. So,
submit ourselves. Then, last, isaya na kayo, ano? Last, we need to share the gospel. Ito yung pinaka-importante dapat. Ito yung mission ng bawat isa sa atin. Ibahagi yung salita ng Diyos. Ibahagi natin sa iba. Hindi man tayo ganon kagaling magbahagi. Makita man lang sa ating buhay si Kristo, di ba? Mamuhay tayo na ayon sa salita ng Diyos. Mamuhay tayo na kagaya ni Kristo. Ang mga, alam nyo, mga nasa labas, hindi naman nalabasa ng Biblia yan eh. Naririnig nila ang Biblia. So, tayo, lagi nating bitbit yung ating Biblia. So tayo na rin ang tinitingnan ng mga yan. Tayo na yung Bible nila. Kaya dapat iba tayo. Kasi kung hindi, sabihin nila, pa-Bible ba yan eh. Parehas lang naman kami ng ugali niyan. Hindi maganda, di ba? So dapat i-share natin sa buhay natin, sa sinasabi natin, dapat magka-ugma yan. Hindi yan magkahiwalay. Hindi pwede natin sabihin sa mga, pag nag-soul winning tayo, sabihin na, follow what I say, but don't follow what I do. Hindi yan totoo. Kailangan makita sa atin. Hindi sa lungat yung ating sinasabi sa ating ginagawa. So, dito sa Proverbs, sa Proverbs 11:30, sabi dito, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth soul is wise. So yung pagsusoul winning ay gawain ng mga matatalino pala yan. Mga pantas na tao. Kaya tayo, kung gusto natin mabilong sa pantas, soul winning tayo. Bahagi tayo ng salita ng Diyos sa iba. Right? Kasi nalalapit na yung nalalapit na yung pagbalik ng ating Panginoon. Lapit na tayo kuhanin. Sana madatnan tayo na nagpapatuloy. Madatnan tayo na nagiging tapat sa kanyang gawain. Lahat ngayon ng lugar ay naabot na yan ng salita ng Diyos. Sabi dito sa Matthew 24:14. Matthew 24 verse 14. Sabi niya, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." So, before na bumalik ang ating Panginoon, na ibahagi na ang salita ng Diyos. Ang dami nating mga missionary sa iba't ibang lugar. So, kung mayroon ba mga lugar siguro na hindi pa naabot ng salita ng Diyos, sa tingin ko, nakapanood na yan. Kasi parang wala na namang tao ngayon na walang cellphone, ha? Tama ba? Wala na. Kahit mga, mga badyaw. Pagkatapos pamingi doon, nakamukot doon sa isang tabi na i-Facebook eh. Nagsiselfie-selfie din, nagpo-post din. Nagbablog pa. Nagpa-vlog din. So, ibig sabihin na, siyempre, dumadaan sa wall nila yan. But, siyempre, yung tao, ayaw sumunod. Bakit? Ayaw isakripisyo yung kasalanan. Kasi, narrow ang napakakitid ang daan papunta sa katotohanan, di ba? Maraming iiwan ng tao eh. Kaya, sa dami kasamahan ko pa dati sa dati kong kumpanya, may devotion kami palagi. Laging sinasabihan, laging binabahagian. Pero ayaw. Bakit? Ayaw iwanan yung kasalanan. Siyempre na, tungga-tungga. Maraming nagbibisyo, sigarilyo, inom. Pag nasa Panginoon ka naman, iwanan mo dapat lahat yan, di ba?
Kasi sabi doon sa ano, if any man be in Christ, he is a new creature, magbabago. Kung ayaw man magbago, kung totoo kang ligtas, babaguhin ka ng Diyos. Yun naman ang katotohanan, na wala tayong kakayanan na baguhin yung isang tao. Pagkatao ng paniniwala, hindi natin kaya. Diyos lang ang kaya. Anong parte lang natin? Part lang natin, magbahagi na. So, ang importante na ibahagi natin. Kasi doon sa parable of the sower ba yan, no? May mga kung saan dumating o kung saan napadpad yung mga malay mo tutubo yun. Ang importante, ginawa mo yung parte mo, na ibahagi mo yung salita ng Diyos. Hindi naman magic yung pagbabago. Ako, lumaki ako sa pamilya na bagong na-convert sila, bago ako pinanganak. So, lumaki ako sa Baptist family. Pero hindi rin naman nagagad ako nung paglabas ko ay naging santo na kagad. Marami din akong ginawang kabalbalan din. Bago ako kung sa Ilonggo, nakamaradmad. Nakakita. Bago nahimasmasan. Nahimasmasan. Nahimasmasan bago ka nahimasmasan. May mga anak na. Ang ano doon, yung mga pinangaral sa akin before, na iisip ko na ngayon. Na nag-flashback na. Buti yung aking mga magulang ay hindi nagsawa. Halos araw-araw. Sinasabihan kami, may devotion. Lahat niya, 8 taon ako. Kahit tukaki ka, makinig ka doon sa pagbabasa. Tapos pinapaliwanag nila. Noon ang aming ilaw ay lampara pa. Lampara. Kaya huwag kang lumapit masyado doon. Baka magiging tambutso yung ilong mo. Kasi yun, ha? So, halos araw-araw, pinapangaralan. Pero ngayon ko lang na-realize, may mga anak na ako, nakita ako, kailangan ko rin pangaralan yung mga. Kung sila hindi rin nagsawa na magbahagi o magpunahin yung aming ginagawa, ngayon hindi rin ako nagsasawa na punahin yung ginagawa. Tuloy-tuloy lang. Kahit na kung minsan masakit na yung tingin sa akin, hindi ko pinapansin. Kasi kailangan. Kasi grabing influence ng mundo ngayon. Nung maliliit-liit pa mga yan, may cellphone. Pero pag 9, kinukuha ko na yung cellphone. Pero ngayon, 9, kinukuha ko ng cellphone, dinadala ko dun sa aming arto. Pero ngayon, hindi na. Kasi may mga online doon sila eh. Siyempre, di ba? Ginagamit na nila. Pero sabi ko nga sa kanila, gamitin nyo ng responsible using. Kailangan responsible kayo na gumamit niya. May mga edad na kayo, lalaki na kayo, alam niyo na yung tama at mali. Pero yung pagpupuna, tuloy pa din yan. Hindi yan nawawala. Kaya, sabi nga doon sa Proverbs 6:22 yan, train up a child in the way he should go, and when he is old, will not depart from it. Tuloy lang. Ang mga magulang, tayong mga magulang, ay wag natin masyadong gulangan yung ating mga anak. Turuan natin ang tama. Turuan natin ang tama yung ating mga anak. So, yun po, purihin ang Panginoon sa kanyang salita at sana po ay maging handa po tayo. Papatuloy po tayo. Kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. Isuko ang ating mga buhay sa Kanya, pasakop sa Kanya. Very important is
bahagi natin ang kaligtasan sa iyo. Amen? So tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay magtapos sa panalangin.